Hey guys! So, today, casualan lang tayo. I'm just sitting down on the floor. Hindi ko alam kung ipapait ko to for the vlog. Kasi, hindi ako nag-vlog today. Or, I was planning na hindi mag-vlog today. Ewan ko, wala lang. Sabi ko, pahinga lang ako sa editing. So, sabi ko, gawa na lang ako ng get ready with me. Parang story time. So, here I am. And ang naisip kong topic, nagkaya pa ako nag-iisip, ano ikikwento ko or what. So, naisip ko na lang, I'm gonna share to you kung paano and bakit kami napadpad dito sa Singapore. So, yeah. Let's begin. Wait a minute. Nakalimutan pala ako. So, let's begin with skincare muna. Kasi pagkaligo ko, hindi ako talaga nag-skincare kasi gusto ko mag-film, including the skincare, which is 2-step lang naman to. Pinatulog ko muna yung dalawa. Imagine, halos kakatulog ng lila. Stress na. Pag nandiyan talaga yung tatay, kahit pa. But anyways, so my Kojisan cleanser and toner na toner. This is what I use morning and night. Okay. So, patutuyuin ko lang muna ng konti bago ako maglagay ng moisturizer. So, a little backstory first kung bago ko ikwento yung pagpunta ko dito. So, yung background ko sa trabaho and all. Before ako, ang pinaka-background ko talaga is call center. Kasi, that was my, meron ako talagang naging dalawang trabaho before ako pumasok sa call center. Pero yung mga trabahong ilang buwan lang, alam mo yun, nag-try, ano ba, pinaka-first ko yata. Alam ko na pinaka-first ko is sa AIG. Credit card. Credit card. Pero nag-apply ako, siya, outbound. Tapos, you know me, fresh graduate, mahiyain. Tapos, I hate sales. And yung work na yun is outbound. Kailangan magtawag and mag-encourage na mag-apply. So, sobrang hindi ako comfortable sa trabaho na yun. Talagang umiiyak ako. Kasi ayoko magtawag. Sobra. So, hindi ako tumagal dun. Pero, siguro, 2 weeks yata yun. And then, after that, napadpad naman ako sa real estate. Ba't ba ako na, siguro, sa mga dyaryo lang naman kaya ako nag-walk-in, nag-apply. So, napunta ako doon sa real estate na ang binibenta is condo. Siguro, ngayon, I'm for sure, nakita ko na siya, tayo na yun, condo sa along Manila Bay, Ross Boulevard. Ang mahal-mahal din. Diyos ko, sabi ko, yung credit card, mag-offer nga ng credit card na libre. Ayoko na, what more pa magbenta ng condo. Pero, wait lang. Moisturizer tayo. Gagamitin ko yung ating Simple Regeneration Age-Resisting Day Cream with SPF 15. So, yan. Ito. Bakit ba ako napunta doon? Natanggap ako eh. Sabi ko, try natin. Tapos, yung boss ko is cool. Cool siya, babae. Single mom, ganun. Tapos, mabait. Nung sinasama kami, siyempre, pag sales ka, diba, palaging labas yan. Kung saan kami nagpupunta, magala kami. Pero kasi yung siya, magaling siyang, I don't know kung hindi ko maalala kung binabenta ba siya. Pero, siya yung mabukang tao na parang hindi siya nahiyain, hindi siya takot. Tapos yun, kaya ako, medyo nagtagal kasi, hindi ako totally nagtagal. Pero, dahil sa kanya, kaya ako nakilala yung first boyfriend ko din. Dahil ka-subdivision nila, kabarkada nila, kasi, ayun na nga, pag lumalabas, diba, kung saan pumupunta. Sama naman ako, alam naman ako, bagong graduate. Tapos, sabik sa mga makalabas, ganyan, sabik sa independence. Kasi, syempre, nung estudyante ka, hindi ganun kalayo yung mararating mo. Tsaka, puro kapwa mo estudyante. Ito, mas matanda sa akin. So, ayun, tapos, minsan maaga kami umuwi.
Tapos, tatambay kami sa bahay nila. So, doon ko nakilala yung, ano ba to? Naging love story, story time. Basta doon ko nakilala yung first boyfriend ko dahil sa kanya. Tapos, nag-resign niya ako, no? Kasi parang, ay, alam ko ano yun eh, parang probation ka muna for 3 months. Umapat yata ako ng 3 months dun, wala akong nabenta. So, tsugi, or, hindi ko matanda kung tinanggal ba ako, hindi, or sinabi na hindi, or ako yung kusa, I cannot remember, but, so after that, so, job hunting na naman. And then, ito na, nung nag-apply ako sa PLDT call center. So, hindi yung PLDT na yung landline or yung yung ano ba yung number na PLDT? But anyways, yung time na yun, parang medyo nag-start pa lang sila mag-venture sa outsourcing. So, nung natanggap ako, na-assign ako sa account na credit card company sa atin. So, hindi siya international account kasi usually pag sinabi mo, oh, you work in a call center, ganyan, maarte magsalita, ganun. So, naman kami, sa international, sa local account naman ako napunta. Yun nga, as I've said, credit card company. So, that was May of 2002, my first job. June pala, June. And then, tumagal ako doon hanggang May of 2009. Imagine, 7 years ako. So, nag-start ako sa agent, hanggang sa agent ako doon sa, or customer service rep ako doon sa credit card company. Tapos, nagkaroon ng bagong account, which is internet service provider dyan din sa Pilipinas, from a big telco company. Nalipat ako sa account na yun as a supervisor. Tapos, hanggang sa, I worked my way up, naging ang last position ko doon was operations manager. And then, after that, nagkaroon ng mga pagbabago sa management and all. Wait, mag-ano tayo, BB Cream, BB Holic, in beige. Nagkaroon ng mga changes. So, I ended my career in sa PLDT. That was 7 years. And then, nalipat ako sa bagong company, which is, Star Cruises, yung nandiyan sa may Resorts World, yung office. Yun, nasa reservations nun, yung booking nun. So, eto, na siya, yung calls are coming from here, sa Singapore. So, but I was not happy there. Even though sinama ko si Vince. Kasi, diba, kami ni Vince, nagkakilala kami dun sa PLDT. Nung nalipat ako sa account na internet service provider, doon, si Vince naman agent, tapos ako nga supervisor. Pero hindi naman siya directly under me. Anyway, so doon na buo yung namin, love story. Tapos, pareho kami nag-resign sa PLDT. So, ako muna, na hindi ko inasahan, hindi ko in-expect na, paano ba ako nag-apply? May opening lang yata talaga. Wala akong kakilala doon sa Star Cruises. So, nag-apply lang ako, ganyan, na-approve, natanggap. Tapos, after June ako nag-start doon, July, August, si Vince nag-start, pero different department. May naging kakilala ko sa katabi lang namin silang department. Pero hindi sila call, email. So, tinanong ko, may opening sila, baka pwedeng pasok si Vince doon. So, kahit naman hindi technical, kasi syempre technical yung linya ni Vince, diba? Pero, yun, napasok si Vince doon. And then, ayun, so August siya nag-start doon, if I'm not mistaken. Tapos, ako, sabi ko nga, kahit na magkasama kami ni Vince sa office, ngayon, sabay kami umuwi, sabay ba kami nakakapag-lunch, hindi ko na maalala. Pero basta magkasama kami, at least, di ba, nandun siya. Pero hindi ako masaya. So,
I had this idea na kasi nung time na yun, ewan ko hanggang ngayon, uso pa ba? Pero nung time na yun, parang lahat ng kakilala ko. And that was 2009. Ilan taon na ako nun? 28. Parang lahat ng kakilala ko nagsi-Singapore. Parang lahat ng, hindi naman lahat. Pero yung mga nababalitaan ko, yung mga dati kong katrabaho sa PLDT, nag-Singapore. Yung mga dati kong kabarkada, nung high school, college, puro nagsi-Singapore. Sabi ko, bakit hindi ko kaya i-try? So, alam mo, thinking, yung pag minsan naiisip ko yun, sabi ko, believe din ako sa sarili ko. Hindi ko akalain na makakaya ko yun. Kasi, so, ayun na nga, nang merong time na yung barkada ko nung high school, umuwi, September, umuwi siya ng September. So, nag-get together, ganyan-ganyan. Tapos, tinanong ko, pumunta ba ako ng pwede akong sa inyo, ganyan-ganyan. Pwede makitira. Sabi niya, syempre, noong time na yun, hindi ko naman alam kung paano ba yung mga, dito, patakaran, or paano yung pamumuhay dito. Akala ko naman, may sariling bahay, ganun-ganun. Sabi niya, tatanong ko muna sa mga kasama ko sa bahay, kasi, syempre, hindi man siya pwedeng basta-basta magdala na lang ng kasama sa bahay. Kasi, syempre. So, yun, nung bumalik na siya, tapos nagka-email pa may messenger na naman na. Pero, ewan ko ba't basta mostly email yung communication namin. Sabi niya, ayun, sige, pumayag, ganyan-ganyan. So, na-set up na, nagpaalam ako sa amin. And miraculously, pinayagan naman ako ng mama ko, knowing how, stricto yung mama ko. Pero sinabi ko kasi meron akong titirhan, may kaklase ako doon, ganun-ganon. So, ayun. Cut the story short, umalis ako without Vince. Kasi ang plano nga namin, ako muna, tapos pag nakahanap ko ng work, susunod si Vince. And then, feeling ko super haba nitong vlog na to, or ng video na to. But anyway, ayun na nga. So, nagpunta ako dito. And, wait lang. Distract ako. Pa-powder lang ako. Si-set ko siya with L'Oreal Matte Magic. So, yun. Nagpunta ako dito. Kasi dati, hanggang ngayon naman, ganun pa rin naman ginagawa. Kaya nga, medyo stricto sa atin sa immigration. Tsaka dito din, medyo nag-i-stricto kasi ang ginagawa usually ng mga Pilipino, pupunta dito, tapos maghahanap ng trabaho. Which is, hindi ganun dapat yung proseso, diba? Pero, technically, pwede. At may mga nakakagawa. Which, ako din, ganun ginawa ko. So, ayun na nga, pero, ang hirap. Lalo na yung linya ko, na call center, ang hirap mag-apply kasi usually talaga makikita mo sa dyaryo pag naghahanap ka or sa job street, sasabihin Singaporean, ganyan, or marunong mag-Mandarin. So, ang hirap ang hirap makapasok. Meron akong isang naging call center yun ng isang bangko dito na malaking bangko. Tapos, naabot ko yung hanggang last step. Feeling ko doon ako hindi pumasa sa mock call or yung pretend na may tawag ako yung sasagot, may customer, ganun. Kasi mali yung nasagot ko. Kasi syempre naman, sino bang hindi kakabahan na syempre nasa ibang bansa. Parang iba lang. Tapos pa yung way nila magsalita is different. Yung accent, ang hirap intindihin, and for a first timer. So, yun. Napasa ko naman from the HR interview. In-interview ako ng manager. Ganun. Pero yun, yung feeling ko yung mock call, doon ako bumagsak kasi mali yung sagot ko. Hindi na nila ako binigyan ng chance. But anyways, buti na lang din. Hindi ako natanggap kasi balita ko doon, grabe yung queuing. Grabe daw yung tawag doon. Sobrang stress. But anyways, so yun, dumating ako ng September, October, binisita na ako ni Daddy. Dumating ako ng October, November, binisita na ako ni Daddy nito. Miss niya na ako. Well, miss namin isa't isa. Talagang, ang iyak ko talaga. Nung umalis ako ng airport,
mga, ano, basta kumain pa muna kami nun sa, ano eh, sa Resorts World bago ako natin si airport. Tapos, syempre, iyak-iyak galore, pati si Vince. Syempre, hindi ko siya, madalang ko siya makita umiyak. Tapos, nung nakita ko siyang umiyak noon, bugto yung mata, syempre ako din. And then, hanggang sa, kinakabahan ako, ayoko magmugto yung mata ko. Kasi sabi ko, pagdadaan ako ng immigration, halata, bakit kaiyak? Mag-ano ka lang naman, magbabakasyon ka lang naman, di ba? Alam mo yun, mapapaisip sila siguro nga kasi magbalak to, magtagal doon, balak to, ganyan. So, ako pigil na pigil yung luha kasi sa aeroplano, umiiyak ako. Pero ayoko magmugto yung mata ko. So, anyway, dumating ako dito, successful naman, hindi ako na-question or whatsoever. Tip nga pala kung ano kayo ng lilipad kayo, lalo na sa mga bansang ganito na parang sikat na ginagawang anuhan na Pilipino, kailangan meron kayong ano tawag ito? ID. Company ID. Kasi gusto nilang makita na you're still working, may babalikan ka. Nag-resign ako doon sa trabaho ko, pero yung ID ko, ni-report ko yata as, lost. So, kailangan magawa ng affidavit, diba? Okay lang. Ni-report ko as lost para meron akong ID. So, may ID ako. Tapos, nung time na hindi man hininga ng COE eh. Pero, tawag dito, ano ba hinihingi sa akin? Wala akong may padala, maibigay. Pero siya hinihingi sa akin, sabi ko, ay, hindi ko dinala. Pero, meron akong, yung position ko kasi dun sa Star Cruises, Assistant Call Center Manager. Meron akong, what do you call that? Calling card. So, ito na lang pinakita ko. Sabi ko, dyan ako tatabaho sa tapat. Hindi nakita niya yung position ko. No questions asked. Nakaalis. Tapos, pagdating naman dito, wala rin tanong-tanong. Pero syempre nakaka-paranoid yun. Nakakatakot na ma-question sa immigration. Tapos, ayun, so dumating ako dito. And hindi kasi masyado uso dito yung walk-in. Mostly talaga application is through online. Pero, syempre ako din, nag-walk-in pa din kami. Nung friend ko, meron akong katrabaho dati sa PLDT na may uso na yung Facebook noon. Nung nakita ko, ay, nandito din siya. So, nagka-contact kami. Although, hindi kami super close noon sa PLDT before. Pero since nandito kami pareho na nagja-job hunting, dito kami naging close. So, ayun. Ang tawag dito. Let me concentrate. So, ayun na nga. So, hirap ako maghanap ng trabaho. Nawawalan na ako ng pag-asa and nauubusan na rin ako ng budget. By the way, so yun, kung gagawin nyo yun, you have to make sure that you have enough budget. Kasi hindi rin biro. Nung time na yun, sabi ko sa inyo, di ba, nakitira ako sa friend ko. Hindi ko alam na yung setting nila sa kwarto, siya, bed space, parang bed space, hindi siya technically, hindi niya solo yung kwarto. Sa kwarto, merong parang condo yun. Queen ba yun? Queen size bed, tas may isang single bed. So, dun sa queen size bed, siya at saka yung isa pang babae na, actually, yung pinaka-main tenant dun sa unit na yun is yung family na may nanay, tsaka tatlong anak. Dalawang babae, isang lalaki. Tapos, so, sila yung parang pinaka-main tenant. Parang kami ngayon, main tenant, pagka kung gusto man namin paupahan tong kwarto na to, parang kami yung main tenant kasi kami yung with the landlady or sa agent, ganyan. So, anyway, nagbe-bed space na siya. Katabi niya yung isang babae na maintenance. Tapos, syempre, hindi ko alam na ganun pala yung setting. So, ako naman, nakisiksik din. Nahiya naman. Ay, ang nangyari yata, yung katabi niya, lumipat dun sa kwarto ng kapatid. So,
obviously, hindi ako masyado comfortable sa sa naging, hindi ko akalain na ganun yung maging setup, ganyan. Tapos, syempre, sa miss ko, gabi-gabi, iyak ako ng iyak niya. So, nakikita naman nila, tapos yan, pag off nila, pag weekend, niyayaya nila ako na lumabas, ganun. Syempre, and si Vince din naman nung time na sige, sumama ka kasi alam niya naman na malungkot. So, para makalimot, ganyan. So, sige, sumama ko. Ayoko naman na, syempre, parang ganun yung ugali natin mga Pinoy pag may mga bagong salta. Syempre, naghahanap ng trabaho, ililibre mo pag lumalabas, ganyan. Pero ayoko naman na ganun lagi. So, pag lumalabas, minsan kahit mag-offer sila, hindi na ako na ganyan. So, ayun. Tapos, minsan yun yung nakasama ko mag-job hunting. Syempre, kakain kami. Pag magkasama kami, hindi namin feel na parang, alam mo yun, kasi pareho kami ng pinagdadaanan. So, parang feeling turista lang kami, di ba? Kasi yung job hunting may kasamang gala. Gumagala din kami. Tapos mall, ganyan. Syempre, papagastos ka. Nakalimutan ko magkano yung baon ko nung pera nung unang alis ko. Pero, hindi pa siya enough. Pinadalan pa ako ni Daddy ulit. Nagpa-Western Union. So, yun, ipon namin yun before. Pa lang kami, magjowa. So, kailangan talaga may puhunan. Hindi basta-basta. So, yun. Tsaka, pala, nung tumira ako doon, siningil din ako. Hindi yung libre, guys. Syempre, depende na lang sa magiging, kung kayo, meron kayong makilala dito, na gusto kayong aangampunin or what. Pero nung tumira ako, siningil din ako ng kuryente. Kasi mahal yung kuryente, lalo na pag condo, mas mahal yung rate. Tsaka, hindi ko maalala kung siningil din. Basta, parang mga 100 plus yung binayaran ko per month. 2 buwan ba ako doon? I can't remember. Nagsakto din kasi na lumipat sila ng bahay. So, paglipat nila ng bahay, parang nagkanya-kanya na sila. Yung family, nag-iba. Tapos yung friend ko, nag-iba. Tapos parang, basta, medyo hindi naging okay. Medyo hindi kami naging okay. So, naano pa nga ako noon. Naghanap pa, buti na lang kasi si Daddy, meron din siyang kabarkada na nung high school na nandito. So, kinontak niya, ganun. Sabi, okay lang ba na makitira si Mel dyan? Never ko pang na-meet yun. Never pa. Wala. First time lang namin nag-meet on that day na dala-dala ko yung mga damit ko. Nakilipat ako sa kanila. Tapos, ayun. So, yun yung naging tahanan ko hanggang nagkatrabaho ako. So, ito na. Nawawalan ako ng pag-asa kasi, diba, unang pasok mo dito, bibigyan ka 30 days para magstay. Ngayon, kung gusto mo mag-extend, either mag-apply ka online ng extension or you take the risk na lumabas ka ng Singapore, which is ang sikat na puntahan ng mga Pinoy is sa JB Malaysia kasi ititrain mo lang, train tas bus, tumawid ka ng country, lalabas ka ng Singapore, syempre tatatakan ka ng immigration, di ba? Paglabas mo, tas pagpasok mo ulit ng Singapore, another 30 days. So, ganun yung usual yung ginagawa, may exit. Pero ako nun, nag-apply lang ako online. May bayad yun. Parang $40 ba yun? So, nag-apply lang ako hindi pa ako nag-exit. Wait lang. Kasi, nung dumalaw si Daddy sa akin ng October, nagpunta kami ng KL, Petronas. So, parang na-reset yung ko. Ano yun? Kasi lumabas ulit kami. Lumabas ako. Kahit hindi pa naubos yung 30 days ko. Wala pa ata akong 30 days nun. Wala pa akong 30 days nun. Dumating si Vince. Pero patapos, ayun, tama. Patapos na yung 30 days ko. Tama pala, tiniming namin yun. Tsaka, November, parang holiday ng, araw ng patay. Parang mga November 1 to 5 yata siya nandito. So, ako, parang malapit nang matapos yung first 30 days ko. Kaya kami nagplanong pumunta ng Malaysia. Pero sa KL kami nagpunta, hindi sa JB.
Kasi para makita na rin yung Petronas. Tapos, diba, feeling turista eh, no? Tapos, syempre, nung umalis si Daddy ulit nung pabalik ng Pilipinas, iyakan galore na naman kami. Ako, lalo na pala ako. Ayun na nga. And then, ano ba? October, so na parang natapos na yung first 30 days, natapos na yung second 30 days, wala pa din akong trabaho. And ang pakadalang ng mga interview. Tapos, so ito na, sabi ko, December, uwi na ako sana ng December. Kasi, kailan ba dapat ang uwi ko? Basta first week ng December, dapat uuwi na ako. So, pero hindi ko pa na-aayos yung ticket ko. And then, yung meron akong katrabaho ulit dun sa PLDT, na nandito rin siya. And, ano na siya, time na yon supervisor na siya sa isang retail store dito. Tapos, nakikita niya na nandito ako. Kinontak niya ako. Nangyari today, sabi niya, nandito kasi ba sa Singapore? Ganyan ko, oo. Sabi niya, may trabaho kasi kung wala pa. Sabi niya, gusto mo mag-apply sa amin? Kasi, on that day itself, meron dapat Pinay na mag-start it, parang, today. Today, dapat yung first day ng Pinay. Hindi nagpakita, hindi pumasok. Kailangan kasi magsi-sales, pag sales period, di ba? Syempre, kailangan ng tao, ganun. So, sabi niya, ano ka ba? Pwede ka bang for interview? Sabi ko, sige. Pero, super hesitant ako kasi, syempre, wala akong, sabi ko, ito na naman tayo sa sales kasi ayoko ng sales. Tapos, ang tawag dito, tsaka wala akong experience sa retail. And then, sabi ko, try ko na lang din kasi, di ba, hindi mo naman sabi. So, pumunta ako, nagustuhan naman, yung manager, Pinoy din na, pero sobrang tagal niya na dito, mga 30 years na yata siya dito. So, wala pala akong brush. Anyways, so, pumunta ako, interview, and yun nga, and on that same day, sabi niya po, punta ka sa HR, ganyan, process, hanggang sa, ayun, hindi ko in-expect na, na approve ako. And, yan, may trabaho na ako. And I officially became an OFW. Kaya, wait lang, maubusan na yata ako ng space, wait. So, yun na, naging official na nagtrabaho ako, and my gosh, my first few weeks, I was crying pauwi kasi syempre, lagi kang nakatayo. Pag sa retail, bawal maupo, ganyan. Ay, grabe, bes. Ang sakit ng legs ko. Alam niyo yung, diba, maghapon ka nakatayo. So, pag pauwi ako sa MRT, ang layo ko pa noon sa Yishun ako nakatira before. From Orchard to Yishun, medyo matagal yung biyahe. So, kung nakaupo ako, pag tayo ko, ay, grabe, ang sakit. Tapos yung lakad ko nun, parang Japanese, ganun. Kasi nga, ang sakit ng legs ko. Umiiyak talaga ako nun, no? Pero sabi ko, tiis. Siguro, hindi ko kikitain sa Pilipinas yung sweldo yung sweldo ng sales lady dito, malayong-malayo ng sweldo ng sales lady sa Pilipinas. Sabi ko, lunok pride na lang din. Kasi syempre, di ba, from being nasa managerial position, tapos biglang napunta ako sa retail, I wasn't that proud of my job. Kasi, wala, pag sa atin, di ba? Pero, sabi ko, ito na, stepping stone, char. Stepping stone, pero, din ako ng 4 na taon doon. So, ayun na nga, yun ang aking, yun ang aking, first job dito, first and last job dito sa Singapore. Ako nakapag-contour. And then, sabi ko, diba, ang plano talaga namin, pagka nagka-work na ako, susunod si Daddy. So, December, ako nag-start sa work ko, and January 13, day before ng birthday ni Vince. Kasi, diba, magkasunod kami ng birthday. So, sabi ko, gusto ko sa birthday namin, magkasama na kami. So,
January 13, nandito na siya. And, yung pagkahanap naman ng trabaho ni Vince is a different story. So, ito na. Actually, nung nandito ako, diba, dumating ako ng October. So, maghapon ako nasa job street at kung ano-ano pang mga job search sites. So, pagka nakakita ko, pag naghahanap ako ng trabaho nun, para sa amin dalawa. So, si Vince, diba, nasa Pinas, nagtatrabaho, pumapasok sa office. Si ako na nasa bahay lang, naghahanap ng trabaho. So, pag binakita ko na pwede sa kanya, kasi alam ko yung kanyang username, password sa job street din. So, ina-apply ko din siya. So, ito na. Dumating si Vince dito ng January. February, wala. So, naka 1 month na siya. Wala pa rin. Nag-extend pa kami nun. Nag-extend siya online. February to March, ganun. Tapos, nag-ano naman kami. Since may trabaho na, may budget na, nagpukad kaming dalawa. Parang yun yung exit niya. Para pagbalik dito, nag-ano kami doon, stay for 5 days. Pero pagbalik niya, na-hold siya sa immigration. Pero buti na lang, pinalabas din siya ulit. Hindi ko na alam kung ano yung mga tinanong sa kanya, pero na-hold siya. Kasi nga, pang ilang months niya na yun dito. Kumbaga, 5 days lang kami nasa Phuket. Anyway, pagbalik, so March na. So, hanap, wala. Kahit nga si Vince, papatol na rin sa retail. Pero, nagpa-interview siya dun sa amin. Pero, ewan ko ba, siguro overqualified, hindi kinuha ng manager namin. And then, one day, may tumawag, interview. And yung company na yun, so hinanap niya, kailan niya in-apply yun, parang ganyan. Alam niyo, nahanap ko siya, doon pa sa mga in-apply ko sa kanya before. October ko pa siya in-apply. Imagine yung April. April siya tinawagan. So, yun. Which is yung company niya ngayon. Although, kasi yung company niya, original company niya before is a small one lang, locally owned. 25 employees lang before. Tapos, na-acquire ng multinational company. Kaya malaki na yung company niya ngayon. Binenta nung may-aring Singaporean, binenta dun sa multinational company. So, ngayon, ang laki-laki nila, 1,000 employees. So, pero doon siya nag-start hanggang sa naging multinational company. Pero yun, so since 2010, ngayon, 2017, 7 years na rin siya doon sa company na yun. Which, aalisan niya na by July 13 is his last day. So, yun ang aming kwento. So, ano bang moral of the story? Don't be afraid to take risk. Yan lang. You will really never know until you try. Kasi, when I look back into it, sabi ko, kinaya ko ba na yun? Hindi ko ma-imagine. Kasi from, well, sabagay, 28 years old na ako. Hindi naman na ako bata. Hindi man ako fresh graduate. Pero, being alone. Well, technically not alone kasi may friends. Iba pa rin yung talagang pumunta ka sa country, wala kang kakilala, diba? Pero, punta ka sa country na, alam mo yun, bago sa'yo, wala ka masyadong kakilala and all. Kinaya ko. So, I'm proud of myself. Kasi pag minsan naririnig yung mama ko nagkikwento, sabi niya, ang tapangan nito ginagawa. So, doon ko na nare-realize na sa mata ng ibang tao na, oo nga, parang nakakatakot din yung ginawa ko. Kasi usually, yung gagawa nito, dalawa sila, magpe-friends or magpipinsan, pupunta dito, magta-try. Kaya ako mag-isa. And naging wise lang kami ni Vince na, alam mo, hindi kami nagsabay. Kasi kung gugustuhin namin, pwede naman kami magsabay. May ipon nga kami nun. Kaso, ako, sige, try muna na, ako muna, kung hindi successful, and then we go home, uwi na lang. So, yun. And 8 years after, we're still here. Hindi ko alam kung gaano kami tatagal dito, gaano kami
Ilang taon pa itatagal namin. Ako talaga, personally, gusto ko talaga dito. Especially for the sake of Zeb and Zach. Kasi yung safety talaga, iba eh. Yung hindi ka kakabahan. Yung safety, yung accessibility, yung safety din in terms of calamities. Kasi wala ditong calamity, walang bagyo, walang lindol. So, yun, si daddy lang talaga yung mapilit na, well, because of the stress dun sa trabaho niya ngayon. So, hopefully, dito sa magiging trabaho niyang bago, hindi ganun ka-stressful at, you know, mas nakikita niya yung sarili namin na mas tumagal dito. So, kasi kung ako talaga, kahit mahal yung standard of living, mas gugustuhin ko dito kasi, yeah, mas gusto ko lang. Gusto ko sa Pinas magbakasyon, pero yung talagang manirahan dito, or kung papala rin tayo, syempre gusto ko din mag-US, although US is not as safe as here, pero we'll see. But yeah, so ito na yung aking look, fresh ng peg. Ginamit ko is yung skinny dip yata to. Yeah, skinny dip ng Everbelena. And the rest of my face, nakita niyo naman, di ba? Ito ginamit ko sa aking blush. Hindi na ako, mag-eyeshadow sana ako eh. Pero hindi na. Wait lang, mag-highlight tayo. Hindi pala tayo nag-highlight. Anyway, sana may napulot kayong aral. And kung gusto niyo naman ganito paminsan-minsan, siguro once a week, pagka hindi ako mag-vlog, papalitan ko ng story time video. Not necessarily get ready with me. Kasi minsan, what if wala ako sa mood ng makeup? Pero kung nasa mood ako mag-chika, let me know kung ano pa mga story time ang gusto nyo. Do you want to hear about yung aming TCC journey, or ano ba ibig sabihin TCC? Trying to conceive, TTCO. TTC pala, hindi TCC. Ano yun? Yung coffee connoisseur yun eh. Anyways. Yeah, so kung ano pang gusto nyo marinig story, let me know. Ang haba nitong vlog na to, or ng video na to. I'm so sorry. But yeah, I will see you next time. Bye! Don't forget, hey, don't forget, subscribe. Ay, dito pala. Bye!